maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po. Welcome sa ating pagtatanghal, ang sagot ng Biblia. Bahagi po ito ng pangkalatang pangangasiwa o pagtatanghal ng Iglesia, kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kami po ang mga lingkod nyo sa araw na ito, kapatid na Gabriel, Brother George Kirin, kasama po natin ang ating kapatid na Yushel, Brother Danilo Francisco, para po ipaglingkod sa inyo ang mga bagay na importante sa pang-araw-araw nating pamumuhay, especially yung ating spiritual na pamumuhay, sapagkat ang ipaglilingkod po namin sa inyo ay may kinalaman po sa Biblia. Ano ang sabi ng Biblia tungkol sa mga bagay nito? May mga tanong tayo, may sagot po ang Biblia. Kaya bukod po dito, mga kaibigan, ibig naming i-announce sa inyo ang iba pa nating mga araw ng presentation o mga time slots na inyo pong pwedeng sundan o subaybayan. Gaya nitong sa himpilan DWBL, ngayon ay napapakinggan nyo rin kami dito. Tuwing Monday, Lunes hanggang Biyernes, mula ikapito ng kalahati hanggang ikawalo ng umaga, at doon po sa ating social media accounts naman, 6 to 6:30 ng umaga. Ang pitak na ito, bahaging ito ng ating palatuntunan, ang sagot ng Biblia. Every Sunday po ito o araw ng linggo sa ganap na ika-4 hanggang ika-5 ng hapon. Samantala, doon po sa kabilang istasyon naman na pang FM 95.1 ay masusubaybayan nyo rin po kami sa Kiss FM. Sa nasabing istasyon ay mapanonood at mapakikinggan nyo po kami. The Climb, every Sundays po yan, 7 to 7:30. Likhawit, Sundays po yan, 7:30 to 8, immediately after yung program na The Climb. At ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30 in the evening. Ang sagot ng Biblia, every Saturday naman po ito, mula ikapito ng gabi hanggang ikawalo. At sa ibig na tayo po ay makapanayam o makausap, makapag-participate po dito sa ating pagtatanghal, pwede nyo po na ipadala ang inyong mga mensahe dito po sa ating mga text lines, gaya ng mga sumusunod. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating official website naman ay mostholychurch.com. Na-mention ko po kanina ang ating social media pages. Ito po yun. Sa Meta o Facebook ay MHC Media. Kung meron po kayong accounts sa nasabing platform, i-type in nyo po dun sa search bar MHC Media o di kaya ang Kabanal-Banalan. Doon naman po sa YouTube or YouTube, The Most Holy Church. Meron din pong search bar po dyan. At kung kayo po nandun na, pwede nyo pong i-click ang subscribe para ho sa mga bagong content o episodes na maaari nyo pong balikan, o pwede ho kayo i-notify kung meron nga po tayong mga bagong episodes. Ang punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia ay nasa puso ng Maynila, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Let me again introduce ourselves. Ito po ang inyong lingkod, Brother George Quirino. Sama po natin ang ating kapatid na Yushel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. At sa inyo po, mga giliw na taga-subaybay,
Maraming salamat po sa patuloy na pagkakaloob niyo ng pagkakataon para kami ay mapaglingkuran. At siyempre, nagpapasalamat din tayo sa Diyos na laging gumagabay sa atin para makapaglingkod po sa inyo. So tayo po ay magtungo na sa mga nakahandang mga katanungan at siyang maituturing po mga aralin for today. Una po, mga kaibigan, naalis po ba ang karapatan ng mga magulang kung ang anak ay nag-asawa na? Magandang tanong po ito. Ito'y karaniwan na natatanong din ng iba. Anong karapatan kaya ang tinutukoy dito? Parental authority siguro itong tinutukoy. Yung pag-exercise ng karapatan o kapangyarihan ng magulang sa kanilang mga anak. Ang tanong po kung nawawala po kaya yon the moment na sila yung anak nila magpakasal. O ayon sa Biblia po ang tanong. Siguro po merong nawawala pero hindi lahat dahil nananatili kahit na ang anak ay nag-asawa, anak pa rin niya yun. Hindi nababago yun. Hindi nababago, di ba? Yung nag-aakala lang na parang legally, mayroong ganyan, argumento pa sa usaping legal, hindi na sila magiging magulang ko, kumbaga. Medyo absurd, pero merong ganyan nilalaban. Although, merong usapin na ganyan, kahit hindi kasal ang tawag pag tumuntong na sa isang edad, nagpipetisyon na mapalaya sa poder ng mga magulang. Ang tawag doon emancipation from parental authority. Napapalayaan niya sila. Yung nagpipetisyon talaga sa hukuman. Siguro may mga batayan po sila. Pero ito, usaping may pag-aasawa. Nawawala ho kaya automatiko na sila hindi na nagiging magulang. Ika nga, hindi na parents, hindi na tatay, nanay, nung mga tao na nagpakasal. Hindi po gayon ang talagang sinasabi ng Biblia. Sa halip, para masigurado tayo, basahin natin kung ano po nakasulat. Arito po sa Mateo 19:5 hanggang 6. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan. Ang nakasulat, hindi sila dapat na paghiwalayin. Marahil, yun ang isang mahalagang bagay. Wala na sa karapatan ng mga magulang pagka naging mag-asawa ng kanilang mga anak. Yung isang lalaki, isang babae. Diba? Ang karapatan na sa kanilang pagsasama, hindi pwedeng sawatayan ng magulang. Opo. Hindi, yung nga po, yun yung intindi. Kasi, ang nakalagay ho dyan sa sitas o sa talata, iiwan. Ibig ba sabihin, tatalikuran. Ibig sabihin ho kasi nun, mga kaibigan, nung yung tao ay nasa poder ng kanyang mga magulang, siya'y parte ng pamilya na yon na pinapangasiwaan ng titatay at ninanay. So, siya yung anak. So, the moment na siya po ay magpakasal, hindi ibig sabihin naman na talagang formally, hindi na siya parte ng pamilyang yun. Ibig sabihin, bumubuo na kasi siya ng bukod na pamilya. Kaya yung sabi, iiwan. So, hindi siya dapat dependent. Ika nga. Although sa society natin, sa lipunan natin, minsan umaasa pa rin tayo sa ating mga magulang, nagpapatulong pa tayo para patnubayan tayo sa ating buhay pamilya. Pero yung ibig sabihin po ng talata, pag-iwan, ibig sabihin paglikha po ng panibagong pamilya. Panibagong Bethel. Yun yung sa Biblia na sa wikang Hebreo, family of God. You are creating a new family that is distinct or separate dun sa original family where you belong. Kasama ka dati dun Tapos iniwan mo na siya dahil nagpakasal ka na sa asawa mo, ikaw ay lumilikha nga ng panibagong pamilya. Na hindi naman ang ibig sabihin, dahil nag-asawa ka na, hindi ka na anak ng iyong mga magulang. Hindi yun ang kahulugan. Minsan nagkasal tayo nga, ganyan ang nabanggit natin. Hindi na may ibig sabihin, natapos na yung termino nila ng pagiging magulang. Nung nagpakasal tayo, namamalagi po tatay at nanay pa rin natin sila. Ang isang halimbawa po niyan, yung pangyayari
sa panahon ni Jacob. Basahin natin. Sa Genesis 48 at 14. At iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay at ipinatong sa ulo ni Ephraim na siyang bunso. At ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manases na pinapatnubayang sadya ang kanyang mga kamay sapagkat si Manases ang panganay. Yan. Yan ang isang katunayan na ang pagiging anak nananatili hanggat magagawa, hanggat nabubuhay yung magulang. Hindi ko mo nag-asawa, wala na siyang pananagutan doon sa kanyang anak, kundi gaya ng nasusulat, pinapatnubayan bilang magulang. Opo. Ginagawad yung kanyang blessing. Opo. Kaya hindi dapat niyang isipin yan. Although magkakaiba ho kasi yung kultura sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga western countries, may ganyan. Gustong kumawala sa kanilang mga magulang. Minsan pinanghawakan pa ngayong talatang ito. Pero that's not the case here, mga kaibigan. It remains na tayo po ay mga magulang pa rin natin sila at tayo ay kanilang mga anak. Opo. At kung halimbawa naman, yung mga anak naman nag-asawa na o bumukod na, hindi naman din ang ibig sabihin nun, wala na silang pakialam doon sa kanilang mga magulang. Opo, sa paho yun. At yun mababasa natin sa payo ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang pangangasiwa. 5:4 po ang talata. Ngunit kung ang sino mang babaeng baway may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Yan. Kung gusto ng anak na nag-asawa na maging kalugod-lugod sa Diyos, huwag niyang kalilimutan ito. Na kung ano man ang maging kalagayan niya sa buhay na ito, lalo na kung siya'y naging matagumpay sa aspeto ng buhay dito sa lupa, gumanti naman siya sa kanyang magulang. Dahil sa pagtanda nga nila, syempre, sino ba ang dapat na nagmamalasakit sa kanilang mga magulang kundi ang mga anak? Minsan ipinagkakamali din ng iba. Yung bubang pag ipinagkatiwala mo sa isang institusyon ng inyong mga magulang, nagpapabaya kayo. Yun nga, magandang hakbang nga po yun. Marahil dahil sa dami nating inasikaso, may sarili tayong pamilya. Minsan humihiling tayo ng tulong o kaya umuupa tayo outright ng tulong para maasikaso ang ating mga magulang. Tama po yun. Yung ipinagkakatiwala halimbawa sa institusyon na mag-aalaga sa mga may edad ng mga magulang natin, Home for the Aged, or yung nga po sa Estados Unidos may ganyan talaga na merong nag-aasikaso, inuupahan, binabayaran. Hindi pinababayaan, yun ang importante ho doon. At regular na binibisita para inaalam po ang pangkalahatang kalusugan, hindi lamang po yung physical, kundi iba ho kasi din yung emosyonal na kalusugan. Nakikita mismo tayong mga anak ng mga nanay tatay natin na nasa twilight years na nila o nasa lubhang katandaan na. Yan, totoo po. Sa payo ni Apostol Pablo, hindi lang mga anak, pati nga yung mga apo. Opo. Pag-aralan nila ang na maging matagumpay sa kanilang pagpapamilya at kung ibinibigay sa kanila ang pagkakataon para makaganti sa kanilang magulang, gawin po nila. Yun ang sinasabi ng kasulatan. Kaya nananatili po, wag nating isipin na wala nang anumang karapatan ng magulang sa anak pagka ang anak ay nag-asawa na. Wala nang pananagutan, hindi po gayon. Meron po, nananatili dahil sila ating anak, anak pa rin natin at tungkulin po nating gabayan samantalang tayo ay nabubuhay. Salamat po. Okay. Maraming salamat po. Ang kasunod pong katanungan, ito ho sa malaong panahon, na-enkwentro na po nating tanong, especially sa ating mga religion. And ang focus nga ho minsan sa mga pastor, sa mga ministro. Dito sa Pilipinas, si pastor o di kaya sa ibang bansa, they usually call them as pastors or ministers by profession. Ito ho ba'y gayon mababasa sa Biblia? Ano yan? Ipinagbabawal po ba
sa Biblia ang paninigarilyo? Matagal-tagal na rin tayo nagbabasa ng Biblia. Wala tayong nababasang gayon na bawal ang paninigarilyo. Pero sa Biblia, at lalo na sa kapatiran, hindi man mababasang ito'y bawal, ipinapayo na ito po ay iwasan dahil bahagi ito ng sa halip na makatulong sa kalusugan, hindi po nakatutulong. Bagaman may pagkakataon na sabi nila nakaka-relax. Opo. Nakakakalma. Nakakakalma. Pero mas madalas, mas malaki ang pinsala na naidudulot nito. Kaya kung maiiwasan, dapat pong iwasan. Pero iba po ito doon sa iniisip ng iba na itong katawan templo ng Diyos. Pagka naninigarilyo ka, sinisira mo ang templo ng Diyos. Ang totoo po, hindi yun ang tinutukoy ng Biblia na nakasisira sa katawang templo ng Diyos. Hindi po yung paninigarilyo. Kasi kung paninigarilyo, may mga kaurian sigarilyo. Opo. Halimbawa, soft drinks. Pag sobra ang soft drinks, nakasisira din. Opo. Halimbawa, baboy. Yung taba ng baboy, yung lalo na mahilig sa lechon. Diba? Ito mismo hindi taba May nagsasabi ho na masama talaga. Kaya hindi yun ang tinutukoy ni San Pablo na itong katawan natin, templo ng Diyos, ingatan natin dahil baka nasisira natin ito. Hindi po sa pagkain ang tukoy niya doon, kundi basahin natin sa Biblia. Yung konteksto, basahin natin. Naman ho. Opo. Understood ho ito Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 4, each of you must learn how to rule his own body. So then, you will always do what is right and proper. So, ang bawat isa, kailangan matuto na kung paano sinusupil, ginugobyerno ang ating sariling katawan. So, tayo po ay nagkakaroon ng kakayanan upang magawa natin kung ano yung matwid at yung ano yung marapat. Right and proper. Kaya ang tinutukoy talaga dyan na pag-iingat ng katawan. Pero para sabihin na pagka namali ka ng kain, namali ka ng intakes o pinapasok sa iyong katawan, sinisira mo na ang templo, yun sa kaisipan ng marami. Pero sa Biblia, hindi yun ang tinukoy ni Apostol Pablo, kundi ang nakasisira yung kasalanan. Opo. So, dahil hindi outright na nakasulat sa Biblia, hindi talaga pwedeng ibawal Opo. Bawal na sasabihin ipinagkakasala. Kasi pag sinabi mong biblically speaking, ipinagkakasala mo. Opo. Kaya yung, para sabihin po namin bilang inyong mga lingkod, na mababasa ba sa Biblia may pagbabawal? Wala ho talagang pagbabawal. Hindi po tayo marapat na lumabis kung ano nakasulat. Kinakatwiran din ho ng iba. Kasi baka anong panahon na yun, hindi pa naiimbento ang paninigarilyo. Kaya hindi lang na-include sa Biblia. Ayun ang katwiran ng iba. Pero yun din siguro ang ini-imply ng kasulatan. Sa katotohanan, mga kaibigan, ang smoking ng tobacco, ng sigarilyo na modernize lang sa itsura ngayon. Meron pa ngayon vaping, di ba? Na chemical na lang, hindi na yung tobacco mismo. Umiiral na ho yung paninigarilyo before. Crude. Ibig sabihin, hindi moderno, gaya ngayon na nilalagay ng filter pa. Pero dati ginagawa na po yan kahit pre-biblical times or during biblical times, meron na hong paninigarilyo. So kung ito po, by that time, is kailangan sabihing bawal, noon pa, nasulat na sa Biblia, bawal ang paninigarilyo. Kasi existent na po yan. Nakikita na po yan. Lalo nalalagpas ho ba yan sa mga ngaral na si Solomon, Ecclesiastes, na very observant sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. At hindi malayo nakikita niyang ginagawa yan. Kasi yung mga manggagawa, yung mga shaman, nagpapausok po yan. Humihit-hit po yan ng usok. Sa panahon ni Apostol Pablo, isang matalinong tao, nakapag-aral, alam niya, aware siya, nakikita nga niya yung Olympics noon, nakikita niya yung
yung pag-uugali o katalino ng tao, hindi malayong naiinkwentro po nila yan. Kung yan ay dapat ibawal, dising nakasulat na talaga yan outright sa Biblia. Kaya hindi yan, yung kanyang tinutukoy na nakasisira ng katawan. Pero nananatili, dapat nating ingatan ang ating katawan. Kaya kung magagawa natin, mas mabuti, iwasan natin yan. Opo. Kaya yun ang sinasabi ng Biblia na inia-advise po sa lahat, sa kapatid, sa hindi kapatid, basta po tayong mga tao na nagnanais na maingatan ang ating katawan. So, hindi ho natin ini-endorso naman. Opo. Hindi ho binibigyan katwiran. Opo. Tanong lang ho kasi, doon natin ikahon, bawal ba? Hindi ho ibinabawal sa Biblia. Opo. Pero wag nating abusuhin naman. Yun nga. Maraming salamat po. At kung may makikita kayo, halimbawa, yun nga yung karaniwan po na may mga kapatid daw tayo sa church na sisigarilyo. Kasi nga, hindi natin binabawal. We strongly recommend, sabi nga ng kapatid na usual, strongly recommended po sa kapatid na iwasan na po natin yun. Talagang malaki ang health risk ng paninigarilyo, cardiovascular, yung sa lungs, sa mata, marami hong pinsaling pwedeng gawin yan sa ating kalusugan. Opo, at hindi mismo lang sa atin, sa ating mga anak na nakakalanghap niyan, sa ating katabi. Talagang nakapipinsala po yan. Kaya halimbawa, nakita na nating nakapipinsala tayo, lalo na kung kinatitisuran tayo, tayo na mismo mag-decide sa ating sarili. Wala mang nag-uutos sa atin, palagay ko, kung meron tayong konsensya naman, ihinto natin yan. Opo. Maraming salamat po. And tayo po magkaroon ng konting break. Pero yung break na to isang paglilingkod din ng isa nating kapatid, si kapatid na Ezekiel Altavano, si kapatid na SM. Siya po yung miyembro ng Agape Choir. Pakinggan po natin, medyo operatic po itong si brother. Habig ng konti boses niya sa inyo. Konti, dahil parang pamangkin ko ito, dahil pamangkin ng asawa ko. Ngayon man, pakinggan po natin itong ating brother. Ang pamagat po ng ganyang awitin, Your Safe Space. Sometimes, an answer to a question may be conveyed in a simple gesture. A smile perhaps, tap on the back, or a warm embrace. Here in the Most Holy Church of God in Christ Jesus, the foundation of our doctrines is love. The Lord teaches us to convert a friend into a brother, to give unconditional love to a complete stranger. Now, if you are about to lose hope, if you're about to give up, remember, there is always someone, there's always us to be your safe space. My name is Brother Ezekiel Altavano, a member of the National Choir, Agape Choir, giving you my safe space. When you need someone to listen, you can always rely on me, that I will never turn away from you. I will be here. Rest your worries on my shoulders. I am with you. We are together. You won't be judged. You will be heard.
when you need someone to listen, you can always rely on me, that I will never turn away from you. I will be here. To help ease up your burden, you can always depend on me, that I will always kneel and pray with you. I will be here when you need someone to listen. You can always rely on me, that I will never turn away from you. I will be here. Rest your worries on my shoulders. I am with you. We are together. You won't be judged. You will be heard. You're safe with me. You have my word. To help ease up your burden, you can always depend on me, that I will always kneel and pray with you. I promise you, as I promise God, that when you feel you're against all odds, I will lock you in my embrace. Come to me, I will be your safe space. Sabi ko na eh. Safe space. Isang dako na ibig sabihin Ligtas ka. Ligtas. Although ngayon may iba ring kahulugan yan, safe space. Maglalaan ka ng espasyo na feel ng isang tao na siya ligtas din sa kalusugan niya, sa kanyang seguridad. Yan dapat nino-observe din natin when we say safe space o personal space. Kung estranghero ka, lalo na yung mga kababaihan, bigyan nyo ng distansya, huwag nating sabihin binabastos. Opo. Yan ang ngayon ang kahulugan din ng safe space. Pero yung pong awitin niya, it's really about being with God. Yan ho yung safe space within the bosom of God. Kaugnay po niyan, tatalakayin din natin yan in a while. So, ang kasunod po, kapatid na Yushel, pinapahintulutan ba ng Diyos na maging pastor ang babae? Sa Biblia po ay hindi.
At mabuting mabasa po natin ang katunayan. Sa unang Korinto 14 at 34, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Yan ang nakasulat. Hindi po ipinapahintulot ang babae na maging tagapagturo, tagapanguna, tagapangasiwa, sa makatwid ay maging pastor sa iglesia. Ang ibig sabihin ng iglesia, kalipunan ng mga lingkod ng Diyos, grupo ng mananampalataya. Kung ang kanyang pinangungunahan ay iglesia o grupo ng mananampalataya, hindi pwedeng babae ang tumindig bilang tagapanguna. Pero kung halimbawa, isang samahan lang, hindi naman po kalipunan ng mga lingkod ng Diyos at hindi tungkol sa Diyos ang pagiging tagapanguna niya, pwede siguro yon. Pero kung pagiging pastor, hindi po ipinapahintulot ayon sa Biblia. At yung sinasabi ng iba, yung aligasyon na mga apostol daw, medyo mas binibigyan nila ng pansin ang lalaki. Na ika nga, very patriarchal, very male, ganito, etc., etc., male dominant daw ang iglesia daw kasi noon, kaya hindi raw ipinapahintulot. Yun nga binanggit ni Apostol Pablo, it's not really about tradition na parang inaakala superior ang lalaki. Hindi po yung usapin dito, yung superiority ng lalaki, kapatid na Yushel. In fact, napakaraming babae, qualified, napakahuhusay, sabihin na natin matalino, sila po'y kinakasihin din ng Espiritu. They have the capacity to be pastors. Pero hindi nga ibinigay na katungkulan po yan Sa lalaki, hindi sa babae. Hindi available na katungkulan. Ika nga, kahit sa corporate world, yan mga kaibigan. Di ba sinasabi natin, in every position, pwede male or female. Pero may mga pagkakataon na yung position na yun, pang male lang or kaya pang female lang. Tapos merong certain height na requirement, ganito lang kababa. Kaliit siya kasi yung physical na kakahingian sa trabaho, kinakailangan siya yung merong ganong stature lang, makasisingit siya, makapapasok siya. May mga ganong kasing kwalifikasyon, sinasabi nga. Hindi po minamaliit ang kakayanan ng babae. Sinasabi nga natin, there are a lot of females na they are superior in many aspects kaysa dun sa mga lalaki. Pero usapin nga po dito yung availability, kung ino-offer ho talaga yan bang posisyon na yan. It's not a position for females. Hindi ho minamalit ang kanilang kakayanan, kundi binibigay lamang po sa lalaki. Opo. So, pinapayagan ba sila mga Hindi. Pero they are allowed to coordinate. Opo. Kaya marami, may Diakonesa tayo, di ba? May mga coordinators sa mga kapulungan, gaya ng mga awit. They're coordinators. They're, in a sense, parang leaders. Pero technically, they're not leaders kasi leadership, nandun nga, nakapataw dun yan sa mga pastor. Opo. So, hindi po pinapahintulutan ang pagiging pastor ng babae ayon sa Biblia. Salamat po. Sa iwasahin kanina, kapatid na Yushel, yung bosom. Anong ibig sabihin ng nasa sinapupunan ng Ama? Yan. Ay tanong nung ating brother dyan sa Samar, yung tungkol dyan sa sinapupunan, tungkol sa pagpapakilala ni Kristo na siya'y anak. Ito in particular, this will also answer yung ganyang mga questions. Kung iniisip po ng iba na yung sinapupunan na tinutukoy dyan, yung womb o yung bahay bata, nagkakamali po tayo dahil ang womb, para po yan sa babae. Kaya hindi pwede na iyan ay isipin natin na kung sinabing sinapupunan ng Ama, para bagang merong matres ang Diyos na ating Ama. So, hindi po maaari na yung salitang sinapupunan dyan ay maging, ang intindi natin ay tumutukoy sa matres na parang nanganganak na isang babae, na gaya na isang babae. Sa halip, talagang ang kahulugan po niyan, kung babasahin natin sa Biblia,
unti-unti nating unawain. Ito'y pinagkuha ng talata, no? 1:18. Walang taong ng San Juan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Yan. Yan po yung sinasabi natin na hindi po tumutukoy sa ipinagkakamali ng marami na yan ay parang matres ng isang babae na womb, kundi yan po ay may kahulugang maiintindihan natin sa kasunod na talata. Basahin natin. Lucas 16:22. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Yan. Ang ibig sabihin ng sinapupunan, diyan, hindi po yung matres ni Abraham, kundi sa siping ni Abraham o sa tabi ni Abraham, sa kinaroroonan ni Abraham. Hindi po yung gaya ng iniisip ng iba, parang babaeng may matres ang ating Panginoong Diyos. Dinadaan sa ganong filosofiya. Opo. Pero yung ating wikang Tagalog, ganyan talaga. Mayaman po yan. Hindi ho tayo dapat na natatali sa isang kahulugan lang. Ang ibig sabihin kasi ng sinapupunan, yung medyo limitado nga ang pagtanggap, agad-agad, yun nga yung matres. Nasa bahagi ng anatomiya ng babae. Di ba? Ang sinapupunan tinutukoy dyan, nasa piling, nasa tabi, nasa kinaroroonan. Nasa kinaroroonan. At ang isa pang katunayan, mababasa pa rin natin sa San Juan 13:23. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Yan. Ang nakasulat dyan, sinapupunan ni Jesus. Kanina, sinapupunan ng Ama. Sinapupunan ni Abraham. Marahil naintindihan na natin, hindi po matres ang tinutukoy dyan, kundi gaya ng nasabi na natin, yan po ay ang kinaroroonan o kaya nasa tabi ng ating Panginoong Hesus. Opo. Kaya pag nabasa natin, ang Panginoong Hesus ay nasa sinapupunan ng Ama. Na as if, kasi nga, kung ang premisa ninyo ang agad-agad na inyong premise tungkol sa pagkakilala sa Diyos, magkaiba sila. Opo. Talagang hindi natin makukuha ng maayos na konklusyon yung talata. Opo. Ngunit kung ang ating pundasyon ng pananampalataya at pagkakilala sa Diyos, iisa lang siya. At pumarito siya, nagpakilalang anak. Opo. We understand kung saan papunta yung tinutukoy sa San Juan 1:18. When we say na ang Ama o ang anak ay nasa sinapupunan, si Kristo nasa sinapupunan ng Ama, siya kasi na Diyos, nandun sa kinaroroonan ng Ama na siya. He dwells in that place. Siya nagtutungo doon dahil yun talaga ang kanyang dako. Kung saan nandun yung Ama, nandun siya. Opo. Dahil yung Ama, hindi naman iba yun sa kanya. Opo. Yun. Kaya sana maintindihan natin yun. At ang katunayang hindi magkaiba yun, alam naman natin yun. Pag binasa natin yung San Juan, 10:30, hindi sinasabing magkaiba sila. Opo. Basahin nga natin. Sige po. 10:30 ng San Juan. Yan. Ako at ang Ama ay iisa. Pagka sa English, yung English ho kasi nawala ho yung to be honest about it, tila yung gumawa nung salin nagkaroon ng ibang realisasyon, pero hindi po mababago yung isang version na yun, no? Sa nakalagay, ito yung muna, I and the Father, yan, I and the Father are one. Meron ho kasing salin, I and the Father are one person. Ngayon parang hindi na available, pero the fact remains, mga kaibigan, na ang talagang teksto ng pag-uusap dyan ng ating Panginoong Jesus is referring to Himself. The Father that you're looking for, hinahanap niyong Ama, at ako, nakausap niyo ngayon, pawang isa. I'm the same person that you're looking for. Opo. Kaya, nasa sinapupunan ng Ama, ibig sabihin, nasa kinaroroonan ng Ama. Paano nangyari yun? Kasi nga, maliwanag ang
ipinapaunawa ng Panginoon, my Father and I are one Person. Hindi magkaiba. Yun ang kadahilanan kaya ginamit yung salitang yun ayon sa itinuturo ng kasulatan. So, salamat po. Sana po ay tulungan tayo ng Diyos na yan ay ating masampalatayanan. So, ang next question po natin tungkol pa rin dyan sa mga issue tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Na ayon po ba sa Biblia ang paniniwalang two God? So, dalawang Diyos. May Diyos Ama at Diyos Anak. Sa Biblia, lalo na pagka bumasa tayo ng iba't ibang version, meron talaga tayong mababasa ng mga salitang Diyos Ama, meron din tayong mababasa ng Diyos Anak. Pero, hindi po ang ibig sabihin, magkaiba yun, na yung anak, iba pa sa ama. Kundi, may pagkakataon na yung ama, yun din yung tinawag na Diyos Anak. Dahil alam po naman natin, yung Diyos pumarito sa lupa, yung amang Diyos pumarito sa lupa, at yun ang nakilalang anak, na hindi naman po tao yun, kundi yun po'y Diyos. Kaya sa San Juan, mababasa natin yun sa ang salita ng buhay, Diyos Anak. Meron gano'n. Pero hindi po ang ibig sabihin, magkaiba yun, kundi yaon po ay nananatiling isa. At yun po ay nasusulat sa Biblia. Ang Diyos po'y hindi nadagdagan, hindi madadagdagan, kundi mananatiling isa. Mula pa po ng wala pang mundo. At kahit mawala ang mundo, nananatiling isa ang Diyos. Basahin po natin. Sa Aklat ng Mga Awit 92, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula, hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Yan. Maliwanag naman. Ano ba ibig sabihin ng ikaw ang Diyos? Dalawa ba yung kapatid na Gabriel? Absolute na statement po ito. Ikaw ang Diyos. You are God. Singular. So, ang sabi ng salmista, from eternity to eternity, sabihin, until nung hindi pa binibilang ang panahon, nagkaroon ng misukat na panahon, matatapos muli yan. Ika nga, hindi mababago yung katotohanan na iisa lang ang Diyos. Sinabi ni Haring David. Doon sa salita ng Diyos, tama ba yung sinabi ni Haring David na ang Diyos ay isa lang? Ikaw lang ang Diyos. Ikaw ang Diyos mula sa walang pasimula. Hanggang sa walang hanggan. Tama ba yung sinabi niya na yun? Tingnan po natin ang pahayag na tuwiran ng ating Panginoong Diyos. 45:21 ng Isaias. Kayo'y magpahayag at magpasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya unang-una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Yan, wala nang iba. Hindi pwedeng ang Diyos ay dumami. Isa lang talaga, isang ganap na Diyos. Walang kulang. Kompleto ang lahat ng katangian ay nasa Kanya bilang isang ganap na Diyos. Hindi rin maaari na dahil nakapagliligtas, panibagong Diyos yun. Yung tagapagligtas, yun din yung isang ganap na Diyos. Kaya minsan lumilikha ito talaga ng malaking confusion sa mga tao tungkol sa konsepto nila sa pagkakaroon ng Diyos Anak Totoo ito mababasa talaga sa Biblia, pero may dahilan ng Diyos na bakit siya nakilalang Diyos Anak o anak ng Diyos. Ngunit, yung konsepto nga na magkaiba sila, dun ho nahuhulog sa pagkakamali. Bakit anya? Ang tunay na Diyos ho, kasi kapatid na Yusel, siyempre, ito sa malawang panahon, mababasa natin sa Biblia, self-existent siya, being. Umiral siya sa kanyang sarili. At ang tunay na Diyos, hindi pwedeng maging isang creation o created God na ipinapahiwatig ng pagkakaroon ng bukod na Diyos sa Kanya, yung anak ng Diyos. Di ba? Yun, doon pala makikita natin. If you're truly a God, say for example, for the sake of argument, merong nilikhang Diyos na kasunod dahil nga nung nagpakilala daw siya
nakilala siya bilang si Kristo. So for the sake of argument, kung yan ay totoo, di ba it defies biblical logic na ang Diyos ay maging isang creation? Ang Diyos po kasi umiiral sa ganang kanyang sarili. So hindi po pwede na merong created God. Dito sa talatang to sinabi, walang ibang Diyos liban sa akin. So walang magiging kasunod Opo. after ng sinasabing existence niya. At yun tuwiran nating mababasa sa aklat din yan, sa Opo. 43. Opo. Basahin natin, Tingnan po niyo, mga 43 kaibigan. Gs. Isaias pa rin. Yung ika nga, kasi yun nga yung argumento ng iba. Nung umira lang, nung pumarito si Kristo, nagkaroon ng isa pang Diyos. Noon isa lang ang Diyos. Noon dumating si Kristo, hindi na iisa. Yun na, yung created God na siya ngayon. Tingnan niyo. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuhan ng una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Yeah. Kung iniisip ng tao, matatapos ang kanyang pagiging Diyos, wala nang kasunod na magiging Diyos bukod sa Kanya. Kasi siya lang talaga Opo. Wala nang iba bukod po sa Kanya. Yung principle na yan. Principle, halimbawa, just for the sake of argument, meron siyang simula at may katapusan. Pero sinabi niya dito, wala naman nauna sa akin Kung wala nauna sa akin, lalong-lalo na wala nang i-exist after ko. There's only one God. Kaya wala pong dapat na makagulo sa ating isip kung merong nakilala ang tao na amang Diyos o Diyos Ama at dumating ang pagkakataon, may nakilalang anak na tinawag ding Diyos. Hindi po ibig sabihin nun, yun ay magkaiba. Dahil alam naman natin, yung Diyos na ating Ama, yun ay pumarito sa sanlibutan na siyang nakilalang anak. At yan ay binigyan diin ni San Juan sa unang sulat niya, 5:20. Yan, sa wikang English, we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the real God. We are in the one who is real, His Son, Jesus Christ. This Jesus Christ is the real God and eternal life. Yeah. Ayan, sabi sa wika natin, nalalaman natin na pumarito ang anak ng Diyos at sa kanya pagparito, binigyan niya tayo ng pagkaunawa para maintindihan natin ang katotohanan tungkol sa Diyos. At tayo ay nasa kanyang tunay at totoo. Sa kanyang anak, nakilala nating anak na si Kristo Jesus. At ang konklusyon doon sa talata nakalagay, itong si Kristo Jesus ay ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga tanong, sino ba yung real? Sino yung tunay talaga? Yun ang Panginoong Jesus. Yung real na yun, na walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus, yun nga yung sinasabi sa kanina pa, na real God. Tunay na Diyos. Paano natin matatanggap yung ganyang unawa? Yan po, nakasulat. Nang pumarito siya, hindi ginulo isip natin. Opo. Binigyan tayo ng unawa. Kung tatanggapin natin ang unawang dinala ng Panginoon nang siya'y pumarito, na siya ang tunay na Diyos, mula pa ng una, yun ang ating sasabihin. Pero kung tatanggihan natin, tulad ng mga nagpako sa Kanya sa krus, ay magiging kaisipan nga nating hindi siya ang Ama, kundi siya'y Diyos na anak lamang. Pero salamat sa Diyos, ang unawa po ay inihatid niya sa atin, kaya sa ating pananampalataya at ngayon po ay isineshare sa inyo, narito ang kanyang pahayag. Ang tunay na Diyos ay yun po ang nakilalang anak ng siya'y pumarito sa pangalang Kristo Jesus. Maraming salamat po. Naway ipagpala po sa atin ang katotohanan yan. So final question, kapatid na Yushel, meron po bang pangalan ng Diyos sa lumang tipan? Pangalan ng Diyos. Opo. Meron po. Basahin natin. Exodo 6:2 hanggang 3, Tagalog Popular Version. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh. Yan. Sinabi ng Diyos yan. Ako si Yahweh. Siguro, hindi natin itatanggi ang katotohanan yan na yan ang kanyang pangalan. Parang iisipin ng iba, bakit sa ibang version, kapatid na Gabriel, ang nakasulat dyan sa sitas na yan, ako si Jehovah.
Of course, alam natin ang history niyan sa pagsasalin. And nadaan sa kamay ng mga nagsalin na ang difficulty nila sa pagbasa ng original text ng Hebreo. Kasi Hebrew, written in Hebrew ito, kapatid na Yoshel, wala hong mga patinig ito. Walang patinig. Vowels. So, ito, pawang mga consonants. In the absence of vowels, nagpe-presume lang sila na yung hindi masyadong biyasan, makikita nila na meron lamang mga tunog patinig. Mga nakalagay na signs sa ibabaw sa ilalim ng mga letters. And along the way, dun sa mga nagsalin, ayon sa kanilang dila ng pagbigkas na nakikita nilang letra, dun nila ini-spell. Halimbawa, yung Y, na-spell nila as J. At sa kinalaunan, yung pagbibigkas ng salitang Yahweh. Of course, yung proseso ng pagbabago, proseso sa pagsasalin, nauwi dun sa tawag na pangalang Jehovah. Which, dun sa mga nagpupursu o nagpupromote ng nasabing pangalan, they admit mismo na yung Jehovah is just an artificial name for convenience lang na mabigkas. Yung kanilang ang pinangangamba nung una, hindi pwede mabigkas ng walang kabuluhan itong 4-letter word ng tawag ay tetragrammaton. Opo, at yung salitang Jehovah, inaamin naman nilang yun yung inimbento lang. Opo. Para mabasa lang yung salitang dati ay puro consonant. Opo. Walang vowel. For convenience nga lang. Opo. And para nga may akma din nila sa kanilang mga kultura, sa kanilang pagbigkas, nilagay nila at sa ang pangalan nila at kinalaunan, piniresume na ito nga po ay acceptable na alternative sa pangalang Yahweh. O yung YHWH o sa bigkas ng mga Hebreo, Yod, He, Vav, He. Pero kung tutuusin, original talaga na sa text. Yan ho, yung 4-letter word, tetragrammaton, YHWH. Are we dismissing yung Jehovah as hindi pwede nating bigkasin? Nababasa natin sa Biblia, kapatid na usual sa pagkakasalin. Pero to say na ito yung talagang pangalan, hindi. Sabi nga nabanggit ko na kanina, those who are promoting this name and they included this name in their religious name, mga kaibigan, they admit this is just an evolution, a result of an evolution, at virtually sinasabi, it's an invention. Opo. Kaya, ano ba kahulugan ng salitang Yahweh pagka sa English natin titingnan? Ayun, sige ho, basahin natin. Yung naging paraan din, ika nga, ng mga nagsisalin, para kumbinyenteng mabasa na hindi ipagkasala nung bumabasa. Sige po. Sa wikang English, nakalagay po ay ganito. God spoke to Moses, I am the Lord. Yun. Yung tinutukoy nilang Jehovah, yun nga ang Panginoon. Pero yung salitang Jehovah, inamin po ng mga nagsusulong at gumagamit niyang salitang yan kahit sa Biblia ang sarili nilang imprenta. Opo, ang nakalagay doon sa preface, yun ay imbento lang. Opo. At ang nagpapakilala dyan, yan ang Panginoon. Sinong Panginoon yan? Pag tinuloy natin sa 3. Yan. Sige po. Please. I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty, but I didn't make myself known to them by the name, the Lord. Doon sa una, Jacob as God Almighty, Diyos na makapangyarihan. Kaya yan po mismo yan. Yung nagpakilala dyan na ako si Yahweh. Sa English, I am Lord. I am the Lord. Di ba? Iisa lang po yun. Dapat nating maintindihan. Hindi magkaiba. Yun yung nagpakilala kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Ayon sa tinuturo ng Biblia. Sino ba yung nagpakilala na yan? Basahin natin sa 3:14 ng Exodo. Sa atin ang wika. Sa wikang Tagalog o Pilipino. 3:14. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganitong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga.
Oh, yan. No, di ba? Yung YHWH sa wika natin, ako nga, sa wikang English, I am. Sinasabi nga nila, the great I am, si Yahweh. Iba ba yan sa Panginoong Kristo Jesus? O, basahin natin ang salita ng Panginoong Kristo Jesus. San Juan. San Juan, opo. Sa Tagalog Popular Version. Nagpakilala ang Panginoong Diyos sa pangalang ako nga. In other words, Yahweh. Sige po. 8:24 ng San Juan. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo ng hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay nga kayo ng hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. O yan, yung nakilala ni Abraham, nagpakilala sa kanya kay Moises, kay Jacob, wala pong iba, kundi yan din ang pumarito, ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya sinabi niya, si ako nga, malaking kasalanan po kung ito ay hindi natin sasampalatayanan ayon sa Panginoong Kristo Jesus. Kaya sana tulungan tayo ng Panginoon. Kilalanin natin ang Panginoon na siyang iisang Diyos mula pa ng una. Maraming salamat po. At sa pagkakataong ito ay puputulin po muna natin ang pagtugon sa mga katanungan. Bibigyan daan natin ng bahaging ito ng ating programa, ang pagpapasalamat sa Diyos at pag-ukol ng panalangin ukol sa ating mga kaibigan at mga kapatid na sa pangunguna po ng ating minamahal na kapatid, ang isa po sa mga elder ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang kapatid na Gabriel. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon namin Diyos, sa mga sandaling ito, kami po ay muling nagpaparating sa iyo ng aming taus-pusong pasasalamat. Opo. Sa mga oras at panahong pinagkatiwala mo sa amin. Opo. Sa tinig, kalusugan, upang ang iyong kalooban ay maihayag, ang iyong mga salita ay maituro sa pamamagitan ng platform na ito o sa pamamagitan ng media. Sa kabila ng aming mga kaliitan, mga naging pagkakasala ay pinagindapat mo kami na maging mga instrumento mo ng pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo. Amen. Na dahil dito ay ibig din naming ialay sa iyo ang mga kaibigan namin na sa mga sandaling ito ay nabiyayaan ng iyong mga salita. Opo. Tulutan mo na sa pagkadinig nila ng iyong mga pag-uusap, batay sa iyong kasulatan, sila ay tunay na makinabang, sumibol sa kanilang mga puso ang diwa ng iyong mga pagtuturo. Amen. Lumikha ito ng pananampalataya sa kanila at sa paglakad nila at pagyao sa mundong ito, masumpungan nila ang kanilang mga paa na nakatuntong sa iyong kaharian, mapabilang sa kalipunan ng iyong mga banal na pinapangakuan mo ng iyong mga pangako, lalo na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Amen. Samantalang narito kami sa lupa, dinadalangin din namin ang pagtatagumpay namin laban sa iba't ibang hamon sa buhay. Opo. Kaya ng mga sakit na dumadalaw sa amin. Opo. At mga problema, mga suliraning pang-araw-araw naming sinasalunga. Amen. Sa iyong mga makapangyarihang kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming mga alalahanin. Opo. Yayamang ikaw ay tunay na nagmamalasakit sa amin at igagawad mo sa amin ang iyong pagpapala, ang iyong bendisyon ay patatagusin mo ang pagpapagaling sa mga karamdaman at pagpaparanas pa sa iba't ibang mga kapatid namin at mga tagapakinig ay iyong igagawad sa aming lahat. Palibasa, hinihiling namin ang lahat sa ngalan mong Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, pagsubaybay sa ating palatuntunan today's episode. Naanyayahan namin kayong muli sa susunod po na pagtatanghal namin. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusya. Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.